What's up, Facebook? Okay, nandito na naman po ako sa aking Facebook page, ang Pinay Travel RN. So, kahapon, nagsulat ako sa aking Facebook wall na ang akala ng mga taga-Pilipinas, kapag nasa ibang bansa ka, mayaman ka na. Hindi po. Hindi ako mayaman. Sasabihin ko na po sa inyo na, so nga pala, etong video na to, lahat po na sasabihin ko, batay po sa sarili ko pong karanasan at sa aking opinion. Yung sa iba, na nasa ibang bansa din, lang pakialam sa buhay-buhay, kanya-kanya kami buhay. Ibig ko sabihin, yung akin lang po, yung binabahagi ko, maaaring parehong Pilipino, may kakilala kayo na nasa ibang bansa din, o bakit ito mayaman, bakit hindi po. Ito, yung binabahagi ko po ngayon, sariling karanasan ko po at sariling opinion. Okay, mabalik po tayo doon. Yung sinabi ko kahapon, para sa akin, hindi po lahat ng nasa ibang bansa mayaman. Katulad ako hindi ako mayaman. Dito ako sa Amerika, pero diskarte din ang kailangan para makatipid. Ganun po talaga ang kailangan. Lalo na po ngayon na merong pandemya. Ngayon, ang gusto ko ibahagi sa inyo ngayon, kung ano ba at magkano ang sinusweldo ko dito bilang nurse. Medyo ibabahagi ko sa inyo ng medyo generalized na figures, na numbers. Hindi lagi ganito ang numero na lumalabas. Sa sweldo ko, minsan, pag may overtime, ayan, mataas. Pero pag wala, regular lang na 3 beses akong papasok sa isang linggo, regular lang din po yun nakukuha kong sweldo. So ngayon mag-breakdown tayo. Isahan po natin kung magkano ba ang nare-receive ko monthly. Okay? Ang monthly na mga nurses dito sa Amerika ay hindi pare-pareho. Ako po ay nasa Texas. Yung mga nurses na nagtatrabaho sa ibang states katulad ng New York, ng California, matataas po ang numero, ang sweldo nila. Pero mataas din po ang cost of living doon. Meron din silang tinatawag na state tax at federal tax. Ako po, Texas, meron lang kami dito na federal tax na kinakalta sa amin. So, hindi kami pare-pareho na sweldo. At katulad ako, nasa Texas ako, hindi lahat ng city, siyudad sa Texas, pare-pareho ng sweldo. Depende po yan sa number of years ng experience ninyo, depende sa specialty ninyo, at depende kung nagtatrabaho ba kayo sa day or night. Magkakaiba po talaga ang lalabas sa paycheck nyo. Hindi po kami pare-pareho. Wala po kami across the board na ganito, $25 per hour. Ang swelduhan dito yung karamihan na karaniwan, every other Friday. Yun ang swelduhan nila dito, karaniwan. Tapos ang sistema ng sweldo nila per ora ang swelduhan. Yung nagtrabaho ko dito noong araw 2010 bilang tech. Nagtrabaho ako sa Corpus Christi, Texas. Ang sinasahod ko per hour $10 an hour as a CNA. Lumipat ako pagkatapos ng mga ilang taon, nag-dialysis ako, sa dialysis tech ako doon. Binigyan nila ako ng $17 an hour. So, maganda. Tapos nung nakapasa ako ng NCLEX, naging nurse ako, ang unang-unang sweldo ko bilang nurse, nagtrabaho ko sa Driscoll Children's ER. Ang binigay sa akin $26 an hour. Usually kasi dito,
Hindi, ako wala akong idea noon eh. Ano ba mga sweldo ng mga nurse? Wala akong idea kasi hindi talaga dinidiscuss yan. Pero sa kapakanan at kaalaman ng iba para maintindihan ninyo yung mga gastusin ng mga Pilipino dito sa Amerika, especially dito sa Amerika, para magkaroon kayo ng idea. Ako, mas gusto ko yung open talaga na ano, at least nalalaman nila kung magkano yung sinusweldo. Nung nasa Pilipinas ako, akala ko rin nung araw lahat ng mga Pilipino mayayaman eh. Hindi po totoo yun. So, ganito, breakdown na po natin. Ano? Okay. Bigyan ko kayo ng example. Eto, hindi to nalalayo sa talagang sinusweldo ko. Eto yung regular na sinusweldo ko pag papasok ako ng 3 beses sa isang linggo. So, pag 3 beses sa isang linggo, times 4 mo yon, so 12 days, 3, 6, 9, 12. Okay, so 12 days, ito pinapasok ko to. Ang saya-saya, diba? Monthly ko, 6,000. Yay! Ngayon, ito na. Mapunta tayo sa mga deductions. Doon sa isang buwan na 6,000, kakaltasan ka. So, yung kaltas na yon, meron tinatawag na federal tax, Medicare, Social Security, medical insurance, long-term disability insurance, mga short-term disability insurance, at kung ano-ano pa mga klase ng insurance. Nagre-range yun between 1,750 hanggang 2,000 kada buwan. So, kaltas na kaagad yon sa 6,000. Ito pa, sunod naman. Ngayon sa 6,000 na sinusweldo ko buwan-buwan, nagbabayad din ako ng apartment. Apartment yan ng anak ko. Nagbabayad ako ng 1,500 kada buwan para sa apartment. Tapos yung electricity at saka water ko sa apartment ng anak ko, buwan-buwan, ayan, 250 sa electricity. Mataas to pagka summer. Pero medyo bumababa siya ng konti, minsan 175, 185. Pero pinakamataas niya na 250. Tapos sa water naman, 110. So pag summer, medyo malakas gumamit ng tubig. Tapos, pagka naman, nagre-range din to minsan 80, 110, mga ganyan, 90, mga ganyan. So, lagyan natin na estimated na sa electricity 250 at saka 110 sa tubig. So, total nun 360 na. Siyempre, may telepono kami, meron kaming, dalawa kami sa akin, at saka yung sa anak ko din. Pero sa anak ko, sa sarili niya na yun. Ang phone ko monthly, 260. Ang internet ko, 32. Sa sasakyan ko naman, may dalawa kaming sasakyan. Kasi yung sa anak ko at saka yung sa akin, sa amin. Yung anak ko, Buick. Monthly, ang binabayaran ko doon, 300. Tapos yung sa amin, meron akong 4Runner. Medyo, siya, off-road kasi, na siya, tawag doon, premium ba? Basta, yung 900 binabayaran ko sa isang buwan. So, ang total nun, 1,200 na sa isang buwan. Pagka may kotse ka, dito kasi kailangan mo na magbayad ng mandatory yan eh. Kailangan mo talaga, meron kang car insurance. Sa amin 3, ang car insurance na binabayaran, 300. Mga alaga kami mga doggies, ang aming mga fur babies, ang aking mga babies, miss na miss ko ng mga babies ko. May maintenance din yung mga vitamins nila, pagkain nila. Siyempre, bibilihan mo rin sila ng toys, tapos mga treats nila. So, kung gumagastos ka din, more or less mga 100 every month. Minsan mga mataas, 110, 120, minsan mababa. Depende sa, pagka meron silang, additional food tsaka mga treats. Yan. 100. So, palagay na natin 100. Na nagta-travel ako, binibigyan ko ng allowance ang anak ko. So, every month may allowance sa akin ng anak ko ng 400. Depende yan. Minsan mababawasan niya pagka, syempre, pagka maliit lang ang kita.
So, pero normally 400 sa isang buwan. Para sa anak ko yan. Ngayon, syempre, credit cards. Ayan ang pinaka-importante sa lahat. Ngayon kung may magtatanong, mayaman naman kayo, ganyan. Oo, mayaman. Sige, mayaman na. Sa utang. Mayaman kami sa utang. Credit cards ko, eto yung mga, dito ko minsan kinukuha yung mga expenses, yung mga emergency expenses na hindi talaga kasama sa sa talagang monthly expenses ko. Yung mga halimbawa, gas, yung mga medication, mga vitamins ko, yan, nag-aano ko, dyan ko kinukuha minsan sa credit cards ko. Tapos, syempre, minsan tulong sa Pilipinas, ganyan, dyan ko kinukuha. So, every month, kailangan kong bayaran din yung credit card ko, at least 500, nagbabayad, nagbibigay din ako. Ito na ang masaklap na katotohanan. Pag pinagsama-sama natin lahat ng mga gastusin ko, 1,750, di ba yung sa tax, ganyan-ganyan, yung kinalta sa akin, sa sweldo. 1,500, kailangan kong bayaran sa apartment. 360, electricity tsaka water. 260, phone. 32, internet. 1,200, yung payment sa car. Tapos yung insurance namin na 300. 100 para sa mga fur babies ko, tapos 400 sa allowance at 500 sa credit cards. Ang total lahat-lahat ay 6,402 sa isang buwan. 6,402 dollars gastos ko sa isang buwan. Ang laki, no? Matotal, ang monthly, ang income ko na 6,000 minus expenses ko na 6,402. Negative pa nga ako sa monthly ko na 402. Ngayon, saan ako babawi ngayon ng panggastos? Negative ako ng 402. Minsan, pag yung katulad ng trabaho ko, pag nag-offer at merong mga overtime, ginagrab ko yung opportunity. Volunteer ako lagi, extra shift, extra day na kailangan magtrabaho. Tapos pag kami nagko-call in, volunteer ako. Sige, ako papasok, ganyan-ganyan. Tapos, minsan ako yung nag-o-offer na, hoy, baka gusto mo ibigay sa akin yung yung araw mo, ganyan-ganyan. Usually, yung iba dito, pagka may mga importante silang lakad, o may gagawin sila, nagtatanong sila, sino ba pwede mag-cover ng shift ko? Yan, lagi akong volunteer niya. Doon ako bumabawi. Pag meron ganong opportunity, babawi ako doon. Kaya, kahit papano, nako-cover niya yung mga expenses ko. At saka, okay naman, nakakaraos naman, kahit papano. Ayun. So, ayan po. So, naibahagi ko po sa inyo ngayon yung actual na pangkaraniwang financial thingy ko sa kada buwan. Tapos, yun nga po, ito po batay po sa aking personal na karanasan at lahat po na sinasabi ko sa inyo, sarili ko pong opinion yun, yung mga ganito, dapat ganito, ganyan. Sa akin po lahat yan. Tapos, tong numbers na ito, talagang personal ko po yan nararanasan sa pangbuwan-buwan na pagtatrabaho at pamumuhay dito sa Amerika. So, yun po, sana po nabigyan ko kayo ng kahit na papano na kaya konting idea, ano ba ang gastusin dito sa Amerika, bakit parang makikita nyo kasi sa pictures namin, videos namin, pag nagpo-post kami sa mga Facebook, mga ganyan-ganyan, kala nyo, yung yaman niya, grabe, bigat. Hindi po. Siyempre, yun yung mga dito yun yung mga dito, yung pwede mo mapasyalan Siyempre, minsan post din pagka may time, smile din pagka may time, kahit na minsan may mga problema ka. Tapos, yun lang po ang gusto kong linawin sa mga ating kababayan, lalo-lalo na sa iba na medyo nagtatampo na hindi mo sila nabibigyan, hindi po mahirap ang buhay. Lahat-lahat mahirap po tayo ngayon sa buhay natin. Yun lang sana maintindihan na tayo lahat ay nagsusumikap para po mag-survive sa
pang-araw-araw natin pamumuhay. But anyway, gusto ko lang i-ano sa inyo na always keep safe po, tapos dasal-dasal, tapos sana maayos na lahat, at hanggang sa muli po, mag-upload po ako hanggang sa muli po. Sige po, ingat po kayo lahat dyan. Bye-bye.